Jesus is not only the giver of life, He is the life. From the breath of life in Genesis to the tree of life in Revelation, God offers us a full, guided, and eternal life through Jesus Christ. Now, nining kumuntagon, ang pinaka way, armaan ko ang ito eternal life is may lain. The gospel is available. Ang gospel gibuhat na ni Kristo dito sa Cross Calvario. Iyan ang giula ang iyang dugo dito sa Cross sa Calvario aron bayaran niya ang siyot sa mga kasalanan. What we need is to have faith in the blood. Faith in the blood aron maangko na to ang gitawag eternal life. Ang eternal life dili ni siya kinabuhi para sa impyerno. Ang eternal life kinabuhi siya nga makikuban kita sa Dios sa walay katapusan. Kasi kung presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, John chapter 1 verse 4. Kung basahan niyo sa mga mata. In Him was life, and the life was the light of man. So take note sa word, in Him was life, and the life was the light of man. Ang Diyos magapanalangin sa inyong pulong. This morning, we will tackle the most important subject based on the rich biblical phrases connected to life in the King James Bible. So, daghani siya, kito ni siya kabuo, ang tagagpagtagad. First, ato tagagpagtagan, the source of life. The source of life. Asa bagagikan ang kinabuhi. Under ana na ay gitawag dinhi og the breath of life, no? Sa ato ang gibasa dinhi sa ato ang text, in Him was life, and the life was the light of man. So na gisulti diri Genesis chapter 2 verse number 7. Ug mo ni siya ang source sa kinabuhi. Genesis chapter 2 verse number 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So God is the source of life. So, ang tao, sa diyang gipundar niya, aghimo niya, i-form man, ingon pa sa Biblia, gikan siya sa dust of the ground. So, abog lang kita atong gihikanan. Pero, pasalamat ang tao importante. When He created man, He didn't say anything, or He didn't say, man, sabay ang isulti, wala man siya lingon, ang uban, ang isulti sa uban ng mga creation, let there be light, and there was light. Let there be fowls of the air, fish of the sea. So naay ningat na nungha. Pero ang tao, lahi, special siya, special creation. We are mold, no? Gi-mold kita sa mga kamot sa Ginoo. Giporma kita sa Dios gikan sa abog. And that man, when he breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So in other words,
gihimo niya ang physical nga aspect sa tao o iyahang gibutangan og spiritual nga aspect so that ang tao nabuhi siya. Kurang pag-abot siya din kining breath of life speaks of our spirit being, our kining gituwag ngunit spiritual consciousness or kining gituwag God's consciousness, spirit. Without this spirit gibutang sa Kristong kinabuhi, in fact patay gali kita spiritually sa dihang natagak ang tao sa kasalanan. Buhi siya, buhi gyapon ta physically pero spiritually separated tas Ginoo nga naman. That spirit ingon sa Biblia is dead. It pasabot separated gikan sa Ginoo. Pero iya gyapon sa Ginoo. Ang tao whether unbeliever o believer siya, ang espiritu ana mubalik sa Dios. Mo ang tulo karte sa tao, natay espiritu, natay kalag ug natay itawag og lawas. Ang dili luwas nga tao, kining dili luwas nga tao, ang iyang kalag ay ang iyang lawas padulong sa abog, balik siya sa abog. Ang iyang kalag padulong sa kalayo sa impyerno. Ang espiritu niya balik sa Dios. Padulong na siya, balik na siya sa Dios. That breath of life, mubalik na siya sa Ginoo. Ang iyang kalag padulong sa impyerno. Pero ang luwas nga tao, ang iyang lawas padulong sa abog, ang iyang kalag padulong sa langit, ang iyang espiritu padulong sa langit. So duha ang adto sa presensya sa Ginoo. Pero ang kining lawas magpaabot sa iilis nga lawas unya sa umaabot nga panahon nga himuon sa Ginoo. Muna nahitabo sa kinabuhi sa tao. So ato nakita din the breath of life. So kinsa ang source niya na? Dios. Ang tinubdan sa to ang kinabuhi dili ni gikan kanato. Gikan siya sa Dios. God alone gives physical and spiritual life. So ikaduha dito makit-an, number 2, the sanctity of life. Anong ato nang gitawag? Anong secret ang kinabuhi sa tao? Or ang kinabuhi? It is because wala ni nagikan sa bisan asa nga department store, wala na nagikan sa bisan asang hospital. Although daghang natao nga mga kabataan sa gitawag og mga hospitals, pero wala ni hagikan ang kinabuhi sa tao. Sa ato nang gihisulti, number 1, the source of life gikan sa Dios. That is why ang ikaduha, sanctity of life, nganong matawag nato nag-secret ang kinabuhi sa tao, it is because God Himself mao'y nag-allow ni ana nga ang tao makabaton sa maong kinabuhi. Mo nang walay katungod si bisan kinsang tao nga mukuha o mukutlo sa kinabuhi sa ubang tao. Bisag kinsa pa naka-powerful nga tao, way katungod nga mukutlo sa kinabuhi sa tao unless it is back up sa mga balaod. Kaya basig mingon, o kana din naggubat-gubat diya, kana mga sundalo diya, kana mga kuan diya, mga law enforcers, magpatay lagi na sila, makapatay lagi na sila kinabuhi sa tao. As long as they follow the law. Gialaw na sa Ginoo. Pero kung patay lag tao diha nga wala gipasubay sa balaod, mao'y dako kaayong kasalanan at tubangan sa Ginoo. Why? Life is sacred. Kung kasabot ta kung sa kinabuhi nga sacred, kung sa nang sacred, what is sanctity, di ta angayan mo patay og tao nga naman. Wa tay katungod niya na. Diyos lang ang dunay katungod niya na. Mao bitaw na sa Biblia, dili basta-basta ang mupatay. Pag mupatay ka nga wala basis sa Biblia, murder na.
Kaya ang gisulti sa Biblia, walay mga murderer nga matug langit. Ang sa ituan sa mga murderer. Ang tanawon to ni sa Revelation chapter 21. Verse number 8. It says, "But the fearful and unbelieving and abominable and murderers." Murderers, liars, o sa panatihan ng mga kasalanan, asa ang ilang bahin, muadto sila sa gituwag lake of fire. O na kung naay taong kasuhan og murder, di na basta-basta. Dako kay ng kasalanan sa Ginoo. Why? Life is sacred. We know what is life. We know the sanctity of life. Gisulti na sa Biblia, isa sa mga gituwag og Ten Commandments sa Biblia, sa olden times, gibutang na sa Ginoo sa iyang mga katawhan sa Israel. Thou shalt not kill. That the word kill, that means murder. Ayaw pagpatay. Bisan gani mga pulis, way katungod nga mapatay. Bisan pag naa sila o law enforcer sila, wa sila katungod nga mapatay. Kung wala sa gituwag line of duty or dili nagsunod sa balaod. Nganong ginaprotektaran ang mga gagmay nga mga tao? Kay wala tay kasukol anong matawanan na. Powerful sila. They have guns. Back up sa taas. Kinsa man ta karon? Kung di ta protektaran sa balaod, kung ang Dios di maghatag og protection sa mga taong mga gagmay, kasi may tabo na to, loe kita. Abusuhon lang ta. Na siya gimando diri nga makaingon ka nga murag di maayo, pero whether you like it or not, kung ang Dios ang mosulti, wala kay mahimo ana. 1 Samuel chapter 15 verse number 3. Siya, now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, and ox and sheep, camel and ass. So kung imong tanawon sa kapagtanaw, grabe ka po ng Ginoo sa lista kay ang Ginoo, sa yun ipapatay sa Ginoo, pinaagi kang soul ang mga Amalekites, yun si diha, kinsa ang ipapatay, men and women, infant and suckling, bata or nagsusupa, kamata ng kahayupan, ipapatay sa Ginoo. Kung kaingon ka nga, grabe ka kuha ng Ginoo, no? Grabe ka sa lista. As long as ang Ginoo mo'y nagsulti niya na as a reason. Pero kung tao lang, watay katungod. In other words, ang gisulti diri sa pulong, ang buto sa but sa Ginoo diri, God has the right, all the right, to do anything sa kinabuhi sa tao. Pero kitang tao, wala tay katungod to do anything or to harm sa usa ka tao. Tungod lang sa tuang policy and principles kinabuhi. Dili yung ana. Muna importante kayo kasabuta, what is the sanctity of life? Life is sacred. Ato makita diha, anong sacred ang kinabuhi sa tao? Gika na sa Dios. Ginoo lang ang dunay katungod niya ana. Nga mo kuha sa kinabuhi sa tao. Siya ang naghatag, siya ang dunay katungod nga mukuha niya na. Kung doon na may mga tao nga nag-abuse sa gitong authority, manubag sila sa Ginoo niya na. That is why na ay mga balaod sa Biblia, ay balaod sa nasod about sa gitong murder. Ano man? Kay dili basta-basta ang kinabuhi sa tao. Kung basa ko nimo ang Biblia, Old Testament, sa New Testament, naalang gyapon na wala na siya nawala. Nga naman. Kaya ang kinabuhi lagi sa tao sa kanang gisulti, sacred na siya. We owe our existence and regeneration to the Creator and the Holy Spirit. So kung unsa man kita karon, kung naing-anim na itong kinabuhi karon, dili tungod nato, tungod ni sa source kinabuhi, o nag-ila nga balaan ang ato ang mga kinabuhi.
manang ato makita din ha. In Romans chapter 8, Romans chapter 8, ganina atong gibasa, the breath of life. So Romans chapter 8, verse number 2. Okay? Romans chapter 8, Romans chapter 8, then verse number 2. For the law of the Spirit of life. So nakikita Spirit of life. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. So nakikita diag Spirit of life. The breath of life, ang source niya na, ang source of life. Ang breath of life, ang Diyos. So, the sanctity of life, the Spirit of life. Ang kinabuhi na to, kang Kristo, naga sumikad. Life in Christ comes through the Spirit who quickens the dead. Sa dihang patay kita sa gituwag kasalanan, patay kita sa gituwag og transgression, sins, transgressions, ato makita din na gibuhi kita pinaagi sa gituwag Spirit of life. Iyon ana ang values kinabuhi sa tao. Kung ang Dios naghatag og importansya sa mga tao nga pwede pang mausab. Grabe naman ni tawanan ni, grabe ka bisyoso ni tawanan ni, grabe ni ka di wanay paglaom. Posible sa imong panan-away paglaom, pero sa Ginoo di na imposible. Kung ang Ginoo na musulti wala siya paglaom, let God be God. Let God mo decide sa iyang kinabuhi, dili kita ang mo decide sa kinabuhi sa tao. Gitagaan ganig bili sa Ginoo ang tanang taong dautan. Tagaan tayo mga chances. Ang Dios naghatag og mga chances sa tanang tao. So di lang sa pipila kundi sa tanang mga tao. Manabawal mag-abusar, especially ang mga tao na sa mga sa gitwag otoridad, kini mga tao nga naa sa pangagamhanan, di gid ka dapat mag-abusar nga imong abusaran tungod kay mo na imong posisyon, gamiton imong posisyon para i-dismantle ang mga ultimo nga mga tao. Wala kay katungod yan ang amuhimo. Number 3 ato makita din the sustenance of life. The sustenance of life. Nagyon sa siya sa pagsustine ang kinabuhi. Natay gitawag din sa Biblia. The bread of life. John 6:35. Although it is more on spiritual aspect sa tao, pero ato makita din nga kung ang spiritual aspect gi-comply man gani sa Ginoo, unsa ba ang physical aspect sa tao? John chapter 6 verse number 35. Okay. Verse 35. John chapter 6 verse 35. It says, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. At makita din So, ang pagsustina sa kinabuhi sa tao, the bread of life, si Kristo Jesus. So, although it is a spiritual aspect sa kinabuhi nato, pero ato makita kung ingon ani man gani gitagag importansya sa Ginoo ang spiritual aspect. Dili po na ipalabay sa Ginoo nga dili pod niya imuon sa atuang physical nga aspect. Kitang tanan gibuhi kita o nabuhi kita diri sa kalibutan karon tungod kay naay Dios nagsustener sa atuang adlaw-adlaw nga kinabuhi.
So di lang na siya sa gitwag spiritual nga aspeto sa kinabuhi, kining atong mga o tanawa, mabuhi ba ta kung wa ta padalig ulan si Ginoo? Dili kita wala tay pagkaon, no? So Christ satisfies our deepest hunger. No? Ang ato ang kagutom, si Kristo ang Dios mo'y gitawag og satisfy niya na. No, munang iyon sa Biblia, sometimes ang ato ang prioridad sa kinabuhi more on physical need rather than spiritual need. Muning ang mga tao, amo na si Kristo naghatag siya nga di ta angayan mag problema na ng mga physical nga gitawag need sa tao, kay siya kun ang Dios naga feed or nagapakaon sa mga langgam sa kahanginan, nga wala gani sila nagpugas, wala gitanom, how much more siya, how much more kamo nga mga anak sa Dios. So ato makita din always spiritual aspect, pero di na pasabot nga wala siya nagsustine, wala siya naghatag og pagkaon sa matag adlaw sa mga kinabuhi sa tao. So, sa akong kasulti, one way of doing that is nagpadala siya ulan, nagpadala iyang gipatuyok ang adlaw sa kinabuhi sa ang adlaw 24 oras, no? Sa sulod sa katuig nagpadayon og libot ang adlaw, wala ningon nga na paltos ang pagtuyok sa adlaw. Ang Ginoo faithful siya, ipatuyok niya ang mga oras sa ato ang kinabuhi, gipasubang niya ang adlaw sa itong kinabuhi. Ang buot pasabot, faithful siya nga naman, aron ang tao muni ang pagkabuhaton o pinaagi niya na mapakaon niya ang iyang kinabuhi. Muna siya nga, kini siyang tanan, dili ni siya ingon nga sa kinabuhi lang sa tao. It is gi-allow sa Ginoo kana siya aron ang tao muhimo sa ingon nga na. So, especially kung yung sa spiritual aspect, mas labaw nga naman. Ang atong kagutom spiritually, si Kristo mo ang kinabuhi, tinapay sa kinabuhi. O siya lang ang tinapay nga maghatag og satisfaction gikan sa tuwang pagkagutom. Not only that, the bread of life, but also the water of life. Maayong gitawag sa Biblia, water of life. So, puno na siya. Kining mga treasures na itong gisgutan karon. Now, we talk about the sustenance of life. Yun sa pagsustain si Ginoo. Nagpadala siya bread of life, si Jesus Christ, in our spiritual aspect. Pero I believe sa physical aspect also. Now, gimension sa Biblia, the water of life. Revelation chapter 22. Puno og nuggets ang Biblia sa mga panginahanglanon sa tao. Revelation 22 verse number 17. Okay, yung sa Biblia, verse number 17, and the Spirit and the bride say, come, and let him that heareth say, come, and let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of life freely. Sa Biblia, nag-isgot po siya direct, water of life. Di lang kay tinapay sa kinabuhi, na ay pares tubig sa kinabuhi siya freely. Ato na makita sa pulong sa Ginoo. In other words, Christ quenches our eternal thirst. Si Kristo ang nagapahupay sa ato ang kauhaw. Another thing ato makita din not only the bread of life, the water of life, but also the fountain of life. Psalms 36. Okay, yun sa Bible, Psalms 36 verse 9, yun siya. Yun diri. For with thee is the fountain of life. In thy light shall we see light. So ato makita din gitawag sa Biblia the fountain of life. Tinubdan.
He is never-ending source of joy and light, the fountain of light. Sa atong kinabuhi, naapod tayo gitawag diri the word of life para sa ato ang spiritual na aspeto sa gyapon na kinahanglan the word of life para mo sustain sa ato ang spiritual aspect. 1 John chapter 1 verse number 1. Okay? 1 John chapter 1 verse number 1. It says that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. So naay ito word of life para mag-sustain sa ato ang espiritualong kinabuhi nga magmalig-on kini nga naman ingon si Kristo Matthew chapter 4 verse number 4 sa iyang gisulti nga nung importante kayo ang word of life. Iyo siya sa pulong niya, although gimension there is Jesus Christ the word of life, but we need also the Bible, the written word of God. Ato makita diri sa Matthew chapter 4 verse number 4 nga tong unsa ka importante usab ang pulong sa Ginoo. Importante si Kristo Jesus ug importante pod ang iyahang pulong. Ingon siya diri in verse number 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So ang pulong sa kinabuhi, ang pulong sa kinabuhi, importante kayo siya. Si Kristo Jesus. At the same time, importante ang pulong sa kinabuhi, which is the Word of God, para magpalig-on sa atong espirituhanon nga espiritu sa kinabuhi. Only through daily dependence on Christ can we be nourished and sustained spiritually. Number 4, the safety of life. So when we talk about the safety of life, nag-involve na diya ang direction sa kinabuhi, what we need is the path of life. Gusto og safety, subay ta sa dalan sa kinabuhi. Psalms 16, verse number 11. Psalms 16, verse number 11. It says, thou wilt shew me the path of life, in thy presence is fullness of joy, at thy right hand there are pleasures forevermore. So ato makita, kung gusto ta og safety sa tuwa kinabuhi, we should follow the path of life. Ang ato ang sundon nga mga dalan, ang dalan sa kinabuhi, the path of life. Atong gibasa diha, thou wilt show me the path of life. Atong kanunay iampo sa Ginoo nga ang Dios mo'y atong giya sa kinabuhi, mo'y atong direksyon sa kinabuhi, so that ang atong pagkinabuhi, paglakaw diri sa kalibutan, pinasubay sa unsay direct sa Ginoo sa tuwang kinabuhi nga mao ni imong subayon. Og naa kita niya na is ang pulong sa Ginoo mo'y atuang direksyon, mo'y ato ang giya sa paglakaw sa matag adlaw sa tuwang kinabuhi. Di ta masipyat niya na as long as naa ang pulong sa Ginoo, mo'y atong sundon, mo'y atuang path sa kinabuhi, path of life. Muna ingon sa Biblia, bulahan ang tao nga wa naminaw sa mga istorya or mga counsel. Psalms 1 verse number 1, ang sulti sa Biblia diha, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Muna nga ang ato ang pamaagi, ang ato ang dalan, subay ta sa unsay sulti sa pulong sa Ginoo. Nga naman dili ta diha masipyat, dili ta makabaton diha kaaway or mga tao nga mapungot sa itong kinabuhi, as long as musunod kita sa pulong sa Ginoo. Kadua ato makita diha is the light of life. Light of life. Natay kahayag sa kinabuhi. John 8:12. John 8:12, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So natay gitawag dala ang kahayag sa kinabuhi
kung naata sa kahayag, safety ang ato ang kinabuhi, no? Pero naagay ta sa gituwag lakaw sa kangit-ngit, buto sa but, puno sa kasalanan, puno sa bisyo, mo nay wag hinungdan nga klase sa kinabuhi. Walking in God's word is walking in the life and the light. Natin makita din ha. Number 5, dissatisfaction of life. Dissatisfaction of life. O kano sa namahitabo, especially sa mga tao sa atua karon, although early part sa kitog Christianity, no, early part sa church, daghan ng mga Kristohanan naging martyr, no, nahimo silang nangamatay sila because of preaching the gospel, preaching the word of God. So they were martyred at makita sa Biblia. But those people nga naging martyrs sa gitawag og cause of Christ, mabot yun ang gitawag og satisfaction silang kinabuhi. Time will come, there will be the crown of life. Ang kining mga coronas kinabuhi, mo na siya ang og success estudyante ko na siya. Kusa sa mga satisfying events sa kinabuhi sa estudyante, nigabot sa end sa klase, makabaton siya og corona sa reward sa maabot ni panahon. Usa ka satisfying event sa iyang kinabuhi. Unsa nang kitawag crown of life? James chapter 1 verse number 12. James chapter 1, pero more on, especially sa mga gitawag kini siya nga passage, is connected siya sa gitawag of tribulation sense. James 1:12. It says, "Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him." So na ito the crown of life. Revelation chapter 2 verse 10. Revelation chapter 2 verse number 10. Verse number 10. "Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life." So, murag, at the end, sa kinabuhi sa tao, nakabaton sila tungod silang pagka-faithful even unto death, at makita sila sa ilang kinabuhi nga nakabaton sila nining klase sa kitog corona sa kinabuhi. That is satisfying event at makita sa kinabuhi sa Kristohanon. So promise to those who endure trials faithfully, and especially those who died for the cause of Christ. Another nga ito makita dito nga satisfying event sa itong kinabuhi is the tree of life. Revelation 2 verse number 7, iyon sa pulong sa Ginoo din ha. Verse number 7, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the garden of God." So at makita din ha, na itawag tree of life. Kining tree of life na mention sa Genesis, na mention sa Revelation, sa first part sa Revelation and the end part sa Revelation, ay itawag tree of life. Kini yung tree of life mo ni ang nasa Genesis nga gipagwardyahan sa cherubims. Nga naman, kay dili gusto ang Ginoo nga ang dautan nga tao makakaon ining kinabuhi ani. Kay ang tao nga makakaon ining kinabuhi di na mamatay. That's why gipagwardyahan nga walay wicked man nga makakaon ining tree of life. Manang ining sa Biblia kung magtuon ka, ang tree of life gikan sa Genesis nakalitrag kawala sa eksena. Di na makita nimo. Makita lang nimo si balik sa last nga book. Pag-abot din sa Revelation.
Kay wala dili gi-allow sa Ginoo nga ang taong dautan makakaon na ini. Kay ang taong dautan pag once makakaon di na siya mamatay. Naana siya gituwag og eternal na kinabuhi pod. Pero ang problema dautan. Munang gigwardyahan siya sa Biblia. At the tree of life, at makita, is a picture of healing and eternal fellowship with God. Now, in this part, a life lived for Christ has eternal value and victory. Kining gitawag og the satisfaction of life. And then number 6, ito makita din the secrecy of life. The secrecy of life. Ang sikreto sa kinabuhi. Now, kung imong tan-awon sa Biblia, ang atong sikreto sa kinabuhi nasulat ni siya dito sa eternal record sa Ginoo or sa heavenly record sa Ginoo. Natay gituwag book of works, natay gituwag book of life. So sa Ginoo naay gituwag og book of life. Asa ito makita ug mabasa Revelation chapter 20. Revelation chapter 20 verse number 15. Diyan sa diya, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So in other words, ang sekreto sa tao recorded na sa langit. Ang pinakatakong sekreto sa tao tuwa na record sa langit. Dili man siya makita diri sa kalibutan, sekreto man sa tao, muna siya ang akong this is my personal conviction and faith sa kinabuhi sa tao diri sa kalibutan. Naantay kitong book of life. May naantay kitong book of life. Okay. Kining book of life, recorded na siya, libro sa kinabuhi, naas langit na siya. Tanang tao, since the creation, tanan nga pangalan sa tao, written in this book. Nasulat aning librohan ni. Muna akong personal na conviction. Personal belief. Dili aksidente ang pangalan sa tao. Basi mo kayo nga grabe po na yung ngalan, nasa almanake. Karaan kayong dako. Sige lang, karaan ang dako. O di na siya aksidente. No? Yang imong pangalan nga karaan kayo, nasa almanake, di na siya aksidente. Nasulat na sa libros kinabuhi. O ganong nagtuo ko niya na. Kita na ito sa gitawag o Psalms 139. Psalms 139. Muna akong conviction. Psalms 139 verse 14 to verse number 16. Iyon ang pulong sige natin I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and carelessly wrought in the lowest part of the earth. Remember, itong ibasa, itong nilabay, ang gatuan ni Kristo, lowest part of the earth, or parts of the earth. Si David, yun siya, dito po ko padulong ang lowest part of the earth. Atong nabaluan, paradise. Pero niya gimension din kung paradise siya because his life continues to live. Ano man, there must be a certain works nga kinahanglan niyang buhaton aron maato siya either mitag lowest parts, lowest parts of the earth. Di ba
parts ang iyang gisulti. Wala niya gisulti nga lowest part isa lang. Parts nga naman duha man na ka parte. Ay ingon pagani sa uban tulo ka parte na. Pero atong batang duha ka parte, isa ka parte diri sa pag-antos, kalayos, impierno, tormented. Isa ka parte diri paradise kining itong Abraham's bosom. So sana na parts. Either siya nga asang napita ani lowest parts of the earth. Pero diha ko padulong ingon pa sa mong statement din ni David. Carelessly verse 14, verse 15. My substance was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrote in the lowest parts of the earth. Verse number 16. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect. And in thy book, all my members were written. Ang sasulti niya? In thy book, all my members. That is including your name. So since birth, yung sa Biblia, ang pangalan sa tao na isulat diya sa Book of Life. Book of Life. Since birth, mabitan ingon sa Biblia nga ang mga kabataan ayaw ninyo babagi ang mga kabataan kay ilaha ang kingdom. The kingdom of God is theirs. For theirs is the kingdom of God. Ayaw ninyo babagi. But pasabot ang Ginoo, ang mga kabataan ang nag-iya na Dios. Munang as long as di sila kaabot sa gituwag og age of accountability nga maging accountable na sila sa ilang action. Iya sila sa Ginoo. Muna nga gikan diha sa ilang pagkatao nahisulat ang ilang kinabuhi. Munang naay term sa Biblia nga blotted out. Unsa nang blotted out? Tanado sa gituwag og Revelation chapter 3. Revelation chapter 3. And in verse number 5, it says, He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life. So naan ang gitawag sa Bible, I will not blot out. I will not blot out. Saan blot out? Erase, tanggalon. Sugikan sa pagkabata sa tao, nahisulat na iyang ngalan diha sa libros kinabuhi. Pero pag abot sa gituwag age of accountability, kanang pangalanan na questionable pa na kung magpabili na diha sa libros kinabuhi. Hangtod sa iyang kamatayon, kung maabot sa iyang puntos kinabuhi nga mamatay siya, unya nag-fail siya sa pagtuo sa maayong balita, that name kanang naa sa libros kinabuhi mo nang i-blot out sa Ginoo ang maong pangalan. Muna nga abot sa judgment dito sa Ginoo, sa white throne judgment, the great white throne judgment, naagyapon ang book of life. Naadi ang book of life. Ibasig mayon ang mga tanga, Ginoo nga wa man ko na butang dina o makuha man akong pangalan diya sa gituwag libros kinabuhi. Na ay rason ang Ginoo, na ay base ang Ginoo nga wala ka o naa ka na anang lugar sa pag-antos kay ang imong pangalan dili makaplagan sa libros kinabuhi. Ikaduhang prueba, book of works. O tanawan ni imong mga binuhatan. Hambugiro kay ka, palahubog ka, kriminal ka dako, bakakon ka, adi di ka madto langit. And then katapusan niya, nag-fail ka sa pagsalig sa unsay gihimo ni Kristo sa Krus Kalbaryo. Mo nang di jud ka gitawag og adtos kinabuhi o di gid makaplagan imong ngalan sa libro sa kinabuhi. O tanawan ning mga Kristohanon dre sa gitawag og Philippians.
Philippians chapter 4, verse number 3, yung nanda sa pulong sa Ginoo. And I entreat thee also through your fellow, help those women which labored with me in the gospel. So nagisgot sa diri the gospel, which or with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Ganong kay balo si Pablo, wa man sa kitaan ng libro ha. Pero kay balo si Pablo, ang kini mga tawana, their names was in the book of life. Why? Because kay balo si Pablo, these people trusted Christ's work. They believe the gospel. Kung nang ginalibor nila ang gospel, ginawali nila ang gospel, ginapamantala nila ang gospel. Nga naman, because through that gospel, ang imong ngalan diya sa book of life, magpabili na, makaplagan ka na siyang, naada, nag-exist ang imong pangalan. The moment you believe the gospel, magpabili ng imuhang pangalan diya sa libro sa kinabuhi. Dili i-blotted out. Pero katong mga unbelieving, katong mga taong di mo tuo, questionable ang kinabuhi, sa time silang kamatayon, blotted out na. Erase na. Tanggal, remove. So yung anak ka-just, yung anak ka-fair ang Ginoo. Tanang ngalan sa kinabuhi, sa kalibutan, naa sa book of life. Pero the moment nga nangamatay sila o niya wa sila motuo sa maayong balita, those names were blotted out. Ano yung sa Biblia? I will not blot out your name out of the book of life. I will not remove your name out of the book of life. Sa gitawag Christian gitawag og sa Christian or sa gitawag dispensation of the grace of God, kanang atong gibasa diya sa gitawag og Revelation nga, I will blot he that overcometh, sa isang Biblia, he that overcometh. Kaya nagisgot mo siya overcometh. So kung imo nang i-apply ang word overcometh sa gitawag og dispensation of the grace of God, ang overcometh din dili ang imuhang endurance. Pero kung imo nang i-apply ang overcometh diha, endurance ka na siya sa tribulation period or asa repita nga dispensation. Pero sa gitawag og church age period in the dispensation of the grace of God, kining giingon diri sa gitawag Revelation chapter 3 verse number 5, yun siya, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life. The word overcometh sa gitawag og church age period, giyon sa pag-overcome sa mga Kristohanon o sa mga believers during sa church age period. 1 John chapter 5 verse number 4. Yan siya diya. For whosoever is born of God overcometh the world. So, kinahanglan kang ma-born of God. Or in other words, kinahanglan kang ma-born again. In what way? In siya diya, and this is the victory that overcometh the world. Siya, even your faith. So, importante kayo ato ang pagto. That is why, sa ato ang gitawag dispensation of grace is faith alone. Asa sa gitawag og gospel. So, ang sa gihimo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Our faith, siya, ang nagpag-overcome ka nato. Our faith. Faith in what? Faith in the blood. Nata Romans 3:25, faith in the blood. Kaya siya din yun, di man ka siya, whosoever is born of God, nag-iskot niya siya sa atuang second birth, born again. Overcometh the world. So, kaya siya katong na-born again, so nang born again, atong isgutan tumilabay, through the Spirit, pagtuo diha sa gospel, pagtuo diha sa blood of Christ, yun siya ang pulong sa overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Pero dinhi,
it is faith and works, tribulation period. So our names is in the book of life. Kung mituo ka sa gospel, sa blood of Christ, kanang imong pangalan, magpabili na diha sa book of life. Pero, di gani ka mutuo aning gihimo ni Kristo sa Cross Calvario, iyang pag-ula sa iyang dugo, di gani ka mutuo niya na, tanggal imong pangalan sa ituwag o book of life. Yung anak ka fair ang Ginoo, tanang tao sa kalibutan, basta na tao ka sa kalibutan, imong ngalan na sulat diha sa libro sa kinabuhi. Pero sa maabot nga panahon, depende na lang na sa imong desisyon sa kinabuhi, sa imong choices kinabuhi, kung pagpabilin kang di mo tuo, tanggal ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Pero kung piliin mo ang pagsalig sa gibuhat ni Kristo sa Cross Calvario, magpabilin ang imong ngalan diya sa libro sa kinabuhi. Mao nang naay mga tao, mao nang sa atong gibasa sa Revelation, Revelation 21, mo nang naay mga tao nga naay mga pangalan nga dili makaplagan sa libro sa kinabuhi. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kay naay mga tao nga ang pangalan nila nangatanggal, blotted out sa book of life. Dili makaplagan. So since di makaplagan, sila itambog sa linaw nga kalayo. Klaro kay ang sulti sa pulong sa Ginoo. Only those written here will enter eternal, sa eternal gitawag of destiny. Ang tanan nga mo gitawag og ang tanan nga mga ngalan, ang tanan nga mga ngalan nga nasulat nakaplagan nga nasulat sa libro sa kinabuhi moadto sa gitawag eternal joy in the presence of God in heaven. Ito makita din. Number 7, the Savior of life. Muna natong gitawag diri under that, na gitawag natong Prince of Life. Acts 3. Acts chapter 3, verse 15. It says, "And killed the Prince of Life, whom God hath raised from the dead, wherefore we are witnesses." So naisa gisulti diri Prince of Life. Jesus conquered death and offers eternal life. Nga ito makita din na. Acts 3:15. He is the Prince of Life. He was crucified. He shed his blood. He died, buried, and rose again. Muna iyang gi-conquer niya ang kinabuhi. Nagitawag siya Prince of Life. And that Prince of Life, ikaduha dia, promise of life. Siya ang naghatag o promisa sa kinabuhi. 2 Timothy 1:1. So the Prince of Life, the promise of life, 2 Timothy 1 verse number 1. It says, "Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus." So that Prince of Life, na sige himo nga promise of life. And that life is eternal life. Eternal life is a promise guaranteed in Christ. So manang ato ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa ato ang dispensation naging gift of God. Gi-promise na sa ato ang Ginoo, katong gitawag sa Biblia Prince of Life. Nag-promise siya og kinabuhi. Our hope is anchored in the unchanging promise of the living Savior. So tungod sa manluluwas, buhi nga manluluwas, ang ato ang paglaom nakaangkla sa mao nga di mausab nga promisa. Sa katapusan ato makita din
Jesus is not only the giver of life, He is the life. From the breath of life in Genesis to the tree of life in Revelation, God offers us a full, guided, and eternal life through Jesus Christ. Now, nining kabuntagon, ang pinaka way ang maangkon ang itong eternal life is mailait. The gospel is available. Ang gospel gibuhat na ni Kristo sa Kalbaryo. Iyan ang giula ang iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo aron bayaran niya ang siyot sa mga kasalanan. What we need is to have faith in the blood. Faith in the blood aron maangko na to ang gitawag eternal life. Ang eternal life dili na siya kinabuhi para sa impyerno. Ang eternal life kinabuhi siya nga makig-uban kita sa Dios sa walay katapusan.